Sa muling pagkikita ni na May at Guifa, agad na natanong ni May kung para saan ang hawak nitong paso at kung bakit bigla itong naging bata ang itsura. Ipinaliwanag ni Guifa na sira na ang tao ng bangko pati na rin ang tao ng buong isla. Nagawa lamang ni Zujin ang lahat ng iyon dahil gusto nitong mapuri sa kanyang ginawa, pero ang kapalit ay ang pagkasira ng libo-libong taon ng research. Kahit makasarili ang naging desisyon nito, sa isang banda ay maituturing pa rin itong kahanga-hanga. Nagtaka si Yuzuriha kung bakit tila hindi apektado si Guifa kahit patay na ang mga kasamahan nito. Sagot ni Guifa, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kahit mamatay sila, mananatili pa rin ang kanilang tao. Pagkatapos, ipinakita niya ang laman ng paso, mga ovules ng Tensen na may kakayahang mag-regenerate, pero aabuti ng halos 1,000 taon bago ito mangyari. Walang gaanong pakialam si Yuzuriha sa sinabi nito dahil matagal pa naman bago muling mabuhay ang mga iyon. Kaya inaya na niya si May na pumunta na sa floodgates. Bago sila tuluyang umalis, sinabi ni Guifa na wala siyang pakialam sa mangyayari sa malayong hinaharap, pero ang susunod na 2 oras ay labis niyang ikinababahala. Dahil dito, napatanong si Yuzuriha kung ano ang ibig niyang sabihin. Sagot ni Guifa, hindi na mapipigilan si Rien. Habang nagwawala ang bangko kanina, sinunod ni Guifa ang utos ni Rien na protektahan ang vessel. Dahil naubos ang kanyang tao sa prosesong iyon, naging bata siya ngayon. Samantala, naghahanda na rin si Rien para sa kanyang pag-alis. Ngunit dahil sa aberya sa bangko, lalo pang gumulo ang sitwasyon dahil sa babaeng shinobi at ngayon ay may paparating pang isa pang kalaban. Isang human na tiyak na magdadagdag ng sakit ng ulo, si Shujen. Habang naglalakad si Rien, sinabi niyang ang nagpapaandar sa barko ay tao at walang anumang mortal na paraan ang makakapigil dito. Ngunit biglang pinigilan ni Shujen ang lubad ng angkla ng barko. Nang makita ito ni Rien, hindi na niya pinansin si Shujen at mas nag-focus na lamang sa kanyang pag-alis. Hindi nagpaawat si Shujen, pinutol niya ang tali at ibinato ang angkla papunta sa barko, gamit ito para makapasok siya sa loob. Sinalubong siya ni Rien, at mariing sinabi ni Shujen na kahit hindi niya alam ang laman ng barko, hindi niya ito hahayaang makarating sa mainland. Ganito rin ang naging tugon ni Rien, hanggat buhay siya, walang sino man ang makakaalis ng isla. Dahil dito, agad sumugod si Shujen. Habang papalapit siya, nasabi ni Rien na hindi tulad ng babaeng ninja kanina, ang lalaking ito ay isang bobo. Si Rien ang unang umatake, ngunit mabilis itong naiwasan ni Shujen. Napansin niya ang dark magic na ginagamit ni Rien, kaya pinaalalahanan niya ang sarili na huwag mag-alinlangan dahil pamilyar na siya sa ganitong uri ng kapangyarihan. Gumanti si Shujen at tinarget ang weak point ni Rien, ngunit hindi ito umiwas. Alam ni Rien na water ang attribute ng tao ni Shujen at hindi ito epektibo laban sa wood attribute niya. Sa isang simpleng atake, nabutas ni Rien ang katawan ni Shujen. Bilang isang mortal, ramdam na ramdam ni Shujen ang sakit ng ataking iyon. Ngunit nagulat si Rien dahil tila hindi gaanong naapektuhan si Shujen kahit tinamaan siya sa puso. Doon inilabas ni Shujen ang metal na bagay na pagmamay-ari ni Tenza, ito ang nagligtas sa kanya. Kahit nabutas ang metal, napansin ni Rien na mas matibay ito kumpara sa iba. Habang naghahanda si Shujen, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang mga ilusyon ng kanyang mga kasamahan mula sa Yamada Asiman. Sa bawat pag-atake niya, iba't ibang estilo ang kanyang ginamit mula kina Genji, Tenza, Kisho, Senta, at Shien. Dahil dito, nagawa niyang mapuruhan si Rien. Nagtaka siya kung bakit biglang naging epektibo ang kanyang mga atake. Maging si Shujen ay may naramdamang kakaiba, isang pakiramdam na tila ang mismong tao. Doon napagtanto ni Rien na may kakayahan si Shujen na baguhin ang attribute ng kanyang tao. Dahil dito, napilitan si Rien na ilabas ang mas malakas niyang kapangyarihan. Gumamit si Rien ng bahagi ng kanyang lakas at lumikha ng apoy na pumalibot sa kanilang dalawa. Muling naghanda si Shujen para umatake, ngunit sa isang iglap, nahiwa ang isa niyang kamay. Hawak ni Rien ang isang pamaypay na may simbolo ng yin at yang at sinabi niyang babalik na siya sa kanyang tunay na anyo. Sa sandaling iyon, nag-transform si Rien sa kanyang tunay na anyo bilang isang babae. Ayon kay Guifa, wala nang makakapigil kay Rien at ang kanyang tunay na layunin ay malapit ng maisakatuparan. Natanong ni May kung ano nga ba talaga ang tunay na layunin ni Rien. Ngunit imbes na sumagot agad, pumalakpak si Guifa at nagpakita ng isang tao, illusion. Ipinaliwanag niya na upang maprotektahan ang vessel na ginawa niya para sa laboratorio ni Rien, isang lugar na karaniwang ipinagbabawal, napadpad siya roon. Sa loob, hindi lang obvious ang kanyang natagpuan, kundi pati na rin napakaraming materyales para sa pananaliksik tungkol sa personality at memory. Isang uri ng research na hindi lang basta pagpapanumbalik ng katawan, kundi mismong kaluluwa.
Higit pa rito, may natuklasan siyang isang hindi pamilyar na pinto na nakatago sa likod ng isang ilusyon na pader na ngayon ay nalantad dahil sa magulong enerhiya. Sa loob ng silid na iyon, mas marami pa siyang natuklasan at doon niya nalaman ang buong katotohanan sa tunay na layunin ni Rien. Napatanong si Yuzuriha kung sino ang matandang lalaking nakita nila sa ilusyon. Nanlaki ang mata ni Mei nang marealize niyang iyon ang kanilang Grandmaster. Biglang bumalik sa normal ang paligid nang may marinig silang malakas na ingay. Sinabi ni Guifa na mukhang nakapaglayag na si Rien at malamang ay napatay na nito ang mga dayuhang nakialam. Nagulat si Yuzuriha sa narinig at napasabi na parang sinasayang lang ni Guifa ang oras nila. Ngunit inawat siya ni Mei at muling tinanong si Guifa kung ano ang nalaman nito sa Rentan Sanctum, ano ang koneksyon nito sa Grandmaster, at ano ang tunay na layunin ni Rien. Dito sinabi ni Guifa na mali ang kanyang unang hinala. Matagal nang patay ang Grandmaster. Doon lang niya ito tuluyang na-realize nang makita niya ang katawan nito sa cargo ng barko. Ang mga labi nito na naging parang puno ay nababalot na ngayon ng kumikislap na ginto upang hindi mabulok. Samantala, makikitang nakaluhod si Rien sa harap ng tila estatwa ng kanilang Grandmaster. Sinabi nitong sa loob ng 700 taon, walang pagod siyang naghintay para sa araw na ito. Ayon sa prinsipyo ng tao, ang katawan at kaluluwa ay iisa lamang. Ibig sabihin, kung kayang buuin muli ang katawan, maaari ring buhayin ang kaluluwa. Ngunit sa loob ng napakahabang panahon, hindi kailanman tumugma ang realidad sa teoryang ito. At dito na ibinunyag ang katotohanan, ang tunay na layunin ni Rien ay buhayin muli ang Grandmaster. Upang magawa yon, ang mga tao ng Wago ay gagawing tan. Hindi laman ang katawan ang kailangan sa rekonstruksyon ng kaluluwa, kundi maliliit na bahagi ng siksik na tao. Ibig sabihin, napakaraming buhay ng tao ang kailangang isakripisyo. Hindi makapaniwala si Yuzuriha sa narinig, gagawin ni Rien ang lahat ng ito kapalit ng napakaraming buhay. At kinumpirma ito ni Guifa. Napatanong naman si Mei kung sino ang Hoko na nakita niya kanina sa ilusyon. Sagot ni Guifa, yon si Rien. Labis itong ikinagulat ni Mei. Ipinaliwanag ni Guifa na yon ang tunay na anyo ni Rien, isang nilalang na parang puno, nakakulong sa isang silid. Ang Rien na kilala nila ay isa lamang puppet na gawa sa tao. Isang perpektong puppet na bunga ng manipulasyon ng tao na lampas pa sa kakayahan ng mga Tensen. Dahil dito, iisa lang ang malinaw na conclusion, si Rien ay hindi isang Tensen. Sa sandaling iyon, may boses ng isang babae na nagsalita, "Bumalik ka sa akin, aking asawa." Ang babaeng iyon ay asawa ni Jafuko. Kasama ni Jafuko ang 3,000 manlalayag mula sa Chin, at si Rien ay isa sa kanila. Ibig sabihin, ang mga Tensen ay hindi nagmula sa tao ng kanilang Grandmaster. Sa halip, sila ay bunga ng pinaghalong tao ng isang babae at ng isang bulaklak. Biglang nagbago ang anyo ni Rien, ang kanyang tunay na katawan ay nagsimulang mag-arborify, habang ang kausap nila ay isa lamang clone puppet na kinokontrol mula sa malayo. Ayon pa kay Guifa, malamang na lahat sila ay mga clone lamang na nilikha ni Rien. Kahit tila kabaliwan ng lahat ng ito, sinabi ni Guifa na marahil ay mas maiintindihan ito ng mga humans kaysa sa kanila. Para sa kanya, lampas na ito sa kanyang kakayahan na unawain. Sa kabila ng lahat, malinaw ang isang bagay, kahit mawala ang lahat, handa si Rien na isakripisyo ang lahat basta't mahawakan niyang muli ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. At sakay ng barkong iyon, makakarating siya sa kanilang homeland sa loob lamang ng 2 oras. Ikinagulat ni Yuzuriha nang malaman na 2 oras na lang ang natitirang oras. Agad siyang nakipagdiskusyon kay Guifa, tinatanong kung isa ba itong patibong. Para kay Guifa, may bahagi sa kanya na gustong makaalis si Rien, pero may parte rin na nais itong pigilan. Isang malinaw na paradox na kahit siya mismo ay hindi maintindihan ang sariling nararamdaman. Dahil dito, napatanong siya kay Mei kung ano nga ba ang dapat nilang gawin. Saglit na napatulala si Mei, ngunit agad siyang sinabihan ni Yuzuriha na imbes na pag-isipan pa ang sagot, mas mabuting kumilos na sila agad. Bago sila umalis, may huling sinabi si Guifa, ang resulta ng I Ching. Ipinaliwanag niya na ginagamit ng mga Tensen ang I Ching upang matukoy ang kanilang susunod na aksyon. Nakakita siya ng bakas nito sa isa sa mga ritual ni Rien sa chamber. Upang makasiguro, sinuri niya ang ilang nasunog na talisman na may natitirang tao. Ngunit hindi niya matukoy kung alin ang yin at yang sa mga ito. Sa kanyang hinala, 2 ang yang, tao, at 1 ang yin, tao, na natitira. Ibig sabihin, 2 lalaki at 1 babae ang tinutukoy. Dagdag pa niya, umaasa ang I Ching sa mga pangalan upang mahulaan ang kapalaran at kahit si Rien ay sakop nito. Para kay Guifa, hindi nagsisinungaling ang sining na ito. Habang papalapit sina Mei at Yuzuriha sa entrance ng floodgates, nadatnan nila sina Sagiri at ang iba pa.
Agad tinanong ni Yuzuriha kung nasaan na ang iba at sinagot siya ni Sigiri na mukhang tumakbo na si Gantetsusai papasok sa floodgates. Ilang sandali lang, narinig nila ang tunog ng barkong paalis, kaya malamang ay nakasakay na ito roon. Samantala, wala pa ring balita kina Choubei at Toma. Sinabi ni Gabamaro na kailangan na nilang umalis agad pero tila gusto pa ring hintayin ni Sigiri ang iba. Kaya nagsalita si Isuzo, sinabing nag-aalala siya kay Shujen, ngunit maaari naman silang bumalik sa isla pagkatapos nilang pigilan ang barko. Dagdag pa ni Shien, mukhang balak din naman ng magkapatid na umalis at magtago na lang na sinang-ayunan din ni Sigiri. Ayon naman kay Jika, kung gagamit sila ng mas maliit na bangka at mas mabilis na paglalayag, posible pa nilang maabyutan ang barko ng kalaban. Ang problema na lang, kailangan nila ng magagamit na bangka. Ngunit nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang wasak na ang lahat ng bangka sa paligid. Napansin ni Nurugay ang isang bangka na mukhang buo pa, pero ayon kay Shien, wala siyang marinig na agos ng tubig. Dagdag pa, ang mga debris ay umaabot hanggang sa pinakailalim ng kanal at humaharang sa kanilang daraanan. Dahil dito, tila nawalan na ng pag-asa si Nurugay. Sinabi rin ni Jika na aabutin ng isang buong araw bago maalis ang mga nakaharang na debris. Habang ang lahat ay nag-aalinlangan, tila may nakita si Gabamaro, parang imahe ng kanyang asawa. Dahil dito, agad siyang kumilos at sinimulang buhatin ang mga wasak na bahagi ng barko. Sinabihan siya ni Jika na pag-isipan muli ang kanilang layunin pero hindi ito pinansin ni Gabamaro. Para sa kanya, iisa lang ang kanyang layunin at kahit ano pa ang hamarang sa kanya, hindi siya sasuko. Dahil dito, sumunod na tumulong si Sigiri at pagkatapos ay sinurugay. Habang pinagmamasdan ito ni Mei, naalala niya ang tanong ni Guifa kanina kung ano ang gagawin niya. Nag-concentrate si Mei at nang mapansin nito ni Yuzuriha, agad niya itong pinigilan dahil alam niya ang magiging kapalit ng gagawin nito. Ngunit ngumiti lang si Mei. Ilang sandali pa, tila naglaho ang kanyang anyo at bigla siyang nag-transform bilang isang dambuhalang insekto. Sa kanyang bagong anyo, sinabi niya sa lahat na sumakay na sa barko at siya na ang gagawa ng daan para sa kanila. Ipinakita ang isang tagpo mula sa nakaraan kung saan tinanong ni Mei ang kanilang Grandmaster kung bakit kailangan pa nilang magdala ng napakaraming tao, gayong ang tanging hangad lang naman ng Emperor ay ang Elixir of Life. Ipinaliwanag ng Grandmaster na ang daloy ng tao ay konektado sa mismong galaw ng sansinukob, isang bagay na lampas sa pangunawa ng mga humans. Dahil dito, sinabihan niya si Mei na huwag hayaang maapektuhan siya ng mga paghihirap na nakikita niya. Dagdag pa ni Rien, ang Bochu Jutsu ay hindi dapat ikahiya. Darating ang panahon na gagawin din nila ito bilang bahagi ng kanilang training dahil yon ang dahilan kung bakit sila isinilang. Isang bagay na hindi raw dapat kinikimkim ni Mei. Ngunit dumating ang mga pangyayaring hindi kinaya ni Mei. Sa dami ng kanyang nasaksihan, napagod na lang siya kaya pinili niyang tumalikod at umalis. Sinabi niya sa sarili na wala siyang magagawa at wala nang saysay ang patuloy na paglaban. Para sa kanya, paulit-ulit lang itong pagtakas bunga ng kanyang sariling kahinaan. Sa kasalukuyan, makikitang nagawa ni Mei na itaboy ang lahat ng debris na humaharang sa daanan. Dahil dito, agad na sumigaw si Jika at itinuro ang barko, inuutusan ang lahat na sumakay na agad. Kumilos kaagad ang grupo, ngunit sina Sigiri at Gabamaro ay nag-alala kay Mei. Sinabi ni Gabamaro na kung magtatagal siya sa kanyang Kishikai form, maaaring ikamatay niya ito. Dahil dito, agad na bumalik si Mei sa kanyang normal na anyo. Agad siyang niyakap ni Sigiri. Nang mapatingin siya kay Gabamaro, tila gusto rin niyang yakapin ito at sa huli, pinagbigyan na rin siya ni Gabamaro. Nagpasalamat si Mei sa kanilang dalawa. Para sa kanya, ang ginawa niyang iyon ay isang paraan upang akuin ang responsibilidad, kailangan niyang harapin ang kanyang tadhana. Nakangiti niyang sinabi na habang tinitingnan niya sila, nabibigyan siya ng lakas ng loob. Nagpasalamat din siya kay Sigiri sa pagsuklay ng kanyang buhok. At sa isang palakpak, muli siyang naglaho. Ilang sandali pa, bumalik si Mei sa kanyang Kishikai form. Kagad siyang nagpakawala ng napakalakas na hangin na nagtulak sa barko upang umandar. Habang papalayo ang barko, tanaw nila si Mei na unti-unting naglalaho sa malayo. Sa mga huling sandali niya, isa-isa niyang hininga ng kapatawaran ang lahat. Maging kay Rian ay humingi rin siya ng tawad dahil huli na niyang nalaman ang katotohanan at hindi niya ito nagawang pigilan. Samantala, makikita naman si Gantetsusai na tila nakasakay sa isang nasusunog na barko. Kinuha ni Rian ang Elixir of Life at nagtataka kung bakit napunta ito kay Shujen. Pero hindi na niya yun pinahalagahan, ang mahalaga ay nasa kanya na ulit ang elixir. Ngayon, handa na niya itong gamitin sa mga kako na nasa kanyang harapan upang tuluyang maisakatuparan ang kanyang layunin. Kitang-kita ang kanyang tuwa habang sinasabing magkakasama na silang muli.
Ngunit biglang gumuho ang kanyang katawan nang hihina na ang kanyang tao. Nauubos na ang oras kaya kailangan niyang magmadali. Samantala, tahimik namang pinagmamasdan ni Gantetsusai si Shujen. Napansin niyang halos walang dugo ang naputol na kamay nito. Bigla na lang iminulat ni Shujen ang kanyang mga mata at nakita si Gantetsusai, ngunit wala na si Fuchi. Dahil nagkamalay na si Shujen, naghanda si Gantetsusai na umatake. Para sa kanya, nakakakonsensya ang umatake sa kalaban na walang malay. Ngunit sa unang galaw pa lang, agad niyang napabagsak si Shujen at maging ang pagbagsak nito ay hindi maayos. Makikita pa rin ang matinding galit ni Gantetsusai. Sinabihan niya si Shujen na tapos na ang paggamit nito ng espada. Ngunit pilit pa ring bumangon si Shujen kaya sinipa siya ni Gantetsusai at galit na sinabi na ang paniniwala nilang mga samurai ang siyang pumatay sa kanilang kasamahan na si Fuchi. Sunod-sunod na suntok at sipa ang pinakawalan ni Gantetsusai habang inilalabas ang kanyang galit. Nang tuluyan siyang tumalikod, sinabi na lang niya na wala ng kwenta si Shujen bilang samurai at mas mabuting masunog na lang ito hanggang mamatay. Ngunit biglang bumangon si Shujen. Ginamit niya ang kanyang nagbabagang espada upang pigilan ang pagdurugo ng kanyang naputol na kamay. Pagkatapos, sinabi niya kay Gantetsusai na pinoprotektahan nila ang pangalan ng kanilang angkan at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa ganitong tungkulin. Winasiwas ni Shujen ang kanyang espada. Dahil dito, sinabi ni Gantetsusai na mukhang panahon na para sanayin nito ang kanyang kaliwang kamay. Ipinakita ang isang alaala kung saan ipinaliwanag ni Fuchi na ang katawan ng tao ay isang kasangkapan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa estruktura at limitasyon nito, maaari itong kontrolin at magamit ayon sa sariling kagustuhan. Pareho lang ang pagkakagawa ng kaliwa at kanang braso, kaya kung kaya ng isa, kaya rin ng kabila. Dahil dito, napansin ni Gantetsusai na handa na ulit makipagsabayan si Shujen, dala ang kanyang espada at ang diwa ni Fuchi na patuloy na nabubuhay sa kanya. Ngunit para kay Gantetsusai, bilang isang kriminal, hindi niya kailanman maiintindihan ang ganoong klaseng paniniwala ang tungkulin sa sariling angkan. Ang kapayapaan at katiwasayan para sa mga may tahanan, para sa mga hindi naghahangad ng sobra ngunit hindi rin nagkukulang. Diretsahang tinanong ni Shujen si Gantetsusai, ano ba ang alam mo sa tungkuling ipagtanggol ang lahat ng mahalaga sa amin? Mariin niyang sinabi na ang pribilehiyo ng pagiging samurai ay umiiral upang tuparin ang tungkuling iyon kahit pa matagal na niyang tinalikuran ng sariling damdamin. Ngunit tila walang pakialam si Gantetsusai sa lahat ng iyon. Para sa kanya, mas simple ang sagot, maglaban na lang sila. Ngunit biglang napatigil si Shujen. Napansin niya ang tao ni Gantetsusai at tila may kakaibang nangyayari. Para bang ang naputol nitong kamay ay muling tatubo. Kanina, habang papunta sina Shujen sa floodgate, tinikman niya ang elixir of life para malaman kung may lason ito. Nang masiguro niyang maayos naman ang lasa, agad niya itong dinura at ipinahayag na ligtas itong inumin. Pagbalik sa kasalukuyan, kapansin-pansing nagbago ang anyo ni Shujen at agad na sumiklab ang laban nila ni Gantetsusai. Sa isang malakas na pag-atake, nagawa ni Gantetsusai na mapabagsak si Shujen at mabitawan nito ang kanyang espada. Ngunit sa mabilis na reaksyon, nasalo pa rin ni Shujen ang espada bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Dahil dito, napansin ni Gantetsusai na tila bumalik na si Shujen sa dati nitong forma. Ang galaw at husay nito sa espada ay parang nakikipaglaban siya kay Fuchi mismo. Si Shujen naman ang sumugod at umatake. Sa isang mabilis na galaw, nagawa niyang mahiwa ang damit ni Gantetsusai. Nang makita niya ang bahagi ng katawan na ginamot noon ni Fuchi, tila may naalala siya at bigla na lang naupo. Napatanong si Shujen kung sumusuko na ba siya. Ngunit sumagot si Gantetsusai na may naalala lang siya ang kanyang tunay na layunin. Ayon sa kanya, sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Shujen, parang gusto niya itong tadteren. Pero hindi siya naririto para makipaglaban. Ipinakita ang isang alaala ni Gantetsusai kung saan naglalakbay siya sa iba't ibang probinsya upang makipaglaban gamit ang espada. Ngunit dumating ang punto na hindi na sapat ang mga tao para tugunan ang kanyang pagkauhaw sa laban. Kaya nagsimula siyang maghanap ng mga halimaw na kalaban. Ang kanyang espada, na tinawag niyang Blade Dragon, ay nagmula sa kauna-unahang halimaw na kanyang pinaslang, ang Ryakotsu. At sa kasalukuyan, ang tinutukoy niyang Ryakotsu ay ang mismong kilya ng barko. Kasabay nito, naghanda si Gantetsusai at nagpakawala ng isang napakalakas na atake na nagawang hatiin ang barko sa dalawa. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng kanyang ginawa, hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Biglang pumutok ang kanyang mga sugat at nagsimulang dumugo ng malala. Muling nagpakita si Rien, galit na galit, at tinanong kung ano ang ginawa nila. Nang mapatingin sina Shujen at Gantetsusai sa kanya, ipinaliwanag ni Rien na ang tao ang nagpapatakbo sa barkong iyon at walang sino mang humans ang kayang pigilan ito.
Ngunit natawa si Gantetsusay at sinabing mukhang nagawa pa rin niyang mapinsala ang barko at kahit papaano ay napabagal niya ito. Matapos iyon, tumalikod na si Gantetsusay at sinabing tapos na ang kanyang trabaho. Para sa kanya, ang buhay na meron siya ngayon ay isang regalo, kaya hindi niya ito dapat sayangin. Bago siya tuluyang umalis, sinabi pa niya kina Rien at Shujen na dapat silang mag-alala dahil may isang tao na kayang tapusin silang dalawa. Isang taong mas malakas pa sa kanya at sana raw ay handa sila pagdating nito. At sa mismong sandaling iyon, dumating si Gabamaro. Mariing sinabi ni Gabamaro, dito sa barkong ito, magtatapos ang lahat. Dahil sa tindi ng apoy na bumabalot sa barko, si Gabamaro lamang ang may kakayahang makasakay dito. Samantala, nagtataka sina Shien kung bakit kahit nahati na ang barko ay hindi pa rin ito lumulubog. Sa gitna ng nagliliyab na paligid, nagkaharap ang tatlo, sina Gabamaro, Shujen, at Rien. Sa puntong ito, malinaw na kay Shujen ang lahat. Sa kanyang paglalakbay, pakiramdam niya ay nakababa na siya mismo sa impyerno. Kaya mariin niyang sinabi kay Gabamaro na para sa kapakanan ng mundo at ng kanyang angkan, parurusahan niya maging ang Gokasitsu ng impyerno. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Gabamaro, sanay na siya sa impyerno. Samantala, si Rien ay halatang naiinis na sa sitwasyon. At doon na nagsimula ang isang malaimpyernong labanan. Sunod-sunod ang palitan ng atake ng tatlo at walang sino man ang gustong magpatama. Habang patuloy na umiiwas si Rien, sinabi niyang hindi na niya hahayaang masira pa ang barko at ang mahalagang kargamento nito. Kasabay nito, nakapagpakawala siya ng isang malakas na atake kay Gabamaro at susundan pa sana ito ng sipa, ngunit bigla siyang inatake ni Shujen mula sa likuran. Nakaiwas si Rien, pero kapansin-pansin na nagbago na naman ang aura ni Shujen. Mas bumilis ang kanyang galaw, at tila gagamitin niya ang teknik ni Shien. Sa kanyang pag-atake, tila naging magaan si Rien, parang isang balahibo na dumapo lamang sa espada ni Shujen. Nagawa pa nitong umupo sa espada at ipahayag na siya ay isang Shinsen. Ayon sa kanya, ang lahat ng ermitanyo ay higit sa karaniwang tao at siya ang pinakamataas sa kanila. Pag-angat ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng isang napakalakas na enerhiya na tumama kay Shujen at nagpatalsik dito palayo. Napansin ni Gabamaro ang lakas ni Rien at para sa kanya, mas malakas pa ito kaysa kina Ran at Zujin. Ayon naman kay Jika, dahil nagawa na ng Blade Dragon ang kanyang bahagi, napipilitan si Rien na gamitin ang ilan sa kanyang lakas upang panatilihing buo ang barko, isang kahinaan na maaari nilang samantalahin. At doon nga nagbunga yon, nasugatan si Rien. Ang may kagagawa nito ay si Sigiri. Dahil hindi na-detect ni Rien ang tao ni Sigiri, hindi niya ito naiwasan. Ilang sandali pa, dumating na rin ang iba. Sinabi ni Nurugay na kailangan nilang magtulungan dahil kung mabibigo sila dito, lahat sila ay mapapahamak. Nang makita ni Rien sina Kiyomaro at Isuzo, sinabihan niya ang mga ito na umalis na. Ngunit sa halip na umatras, lalo lamang siyang nairita sa kanilang presensya. Ayon kay Shien, ang init mula sa apoy ay unti-unting sumisira sa daloy ng kanyang tao at mukhang hindi siya tatagal sa ganitong kondisyon. Kaya iminungkahi ni Nurugay na tapusin na nila agad ang laban. Si Gantetsusay naman ay tila pagod na at gusto nang magpahinga habang si Yuzuriha ay nananatiling tahimik at mapagmasid. At sa isang iglap, sabay-sabay silang sumugod kay Rien. Habang sa isang tabi, nakahiga lang si Jika at kalmadong sinabing huwag na siyang pansinin, siya na ang bahala sa pagbabantay sa barko. Ang tao ni Rien ay sadyang napakalakas. Dahil sa laki ng agwat ng kanilang kapangyarihan, halos walang epekto ang mga atake nila. Ngunit ngayon, habang sabay niyang pinapaandar ang barko, kinokontrol ang apoy, at minamanipula ang sarili niyang puppet, unti-unti ring nauubos ang kanyang tao. Kung magagawa nilang pahabain ang laban at ubusin ang enerhiya nito, mababawasan ang pagitan ng kanilang lakas. Katulad ng ginawa ni Yuzuriha at Gabamaro kay Ran, iyon din ang plano nila laban kay Rien. Ang nakaatas sa panggagambala ay sina Gabamaro, Gantetsusay, Yuzuriha, at Norugay. Ginamit ni Yuzuriha ang kanyang Ninpo Congealed Armor at Ninpo Puppet Slime, kinontrol ang mga bangkay at ginawang parang mga puppet upang atakehin si Rien. Samantala, ang tunay na finishing blow ay nakalaan kina Sigiri at Shien dahil ang kanilang tao, attribute ang kahinaan ni Rien. Hindi sapat ang lakas ng isa lamang, pero kung magsasama sila, may posibilidad na mapinsala nila ito. Sa kabila ng matinding init na unti-unting sumisira sa kanilang mga katawan, nagpatuloy pa rin sila, kahit nakapalit nito ay ang kanilang buhay. Naunang umatake si Nurugay gamit ang Ito Ryu Ultimate Pounding Torrent at nagawa niyang mahiwa ang kamay ni Rien. Ngunit agad pa rin itong nakabawi at napigilan si Nurugay. Doon pumasok si Gantetsusay at tuluyang tinabas ang kamay ni Rien. Hindi pa doon natapos, muling naghanda sina Gantetsusay at Gabamaro, pinagsabay ang kanilang mga teknik at sabay na umatake.
Sumigaw si Gabamaro, ngayon na. Sa sandaling iyon, naghanda sina Shien at Sigiri para sa kanilang huling atake, ang Ito Ryu Ultimate Hidden Blade. Agad itong nakilala ni Shujen. Sa isang mabilis at perpektong galaw, pinagsabay nila ang kanilang atake at nagawang hatiin ang katawan ni Rien. Tinawag nila ang teknik na iyon na Dual Wheel Moon. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, malamig na tinanong ni Rien, ito na ba ang buong lakas ninyo? Sa isang simpleng palakpak, bumalik siya sa dati, walang sugat, walang kahit anong pinsala. Doon tuluyang bumigay ang grupo. Bumagsak si Shien, hindi na kinaya ang pagod at init. Isa-isa ring nawala ng malay ang iba. Nanlaki ang mata ni Shujen sa kanyang nasaksihan. Ngunit si Gabamaro, muli siyang tumayo. At sa harapan nila, tuluyan nang nagbago ang anyo ni Rien na dagdagan ang kanyang mga kamay, pati ang kanyang mga mata. Isang anyong mas nakakatakot at mas malakas kaysa dati. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu. Nang magbago ang anyo ni Rien, agad sanang gagamit si Gabamaro ng kanyang Iwagakure Ultimate. Ngunit sa simpleng pag-angat lang ni Rien ng isang kamay, agad itong nagpakawala ng malakas na atake diretso sa mukha ni Gabamaro dahilan para mapaatres siya. Kasabay nito, isang espada naman ang biglang sumaksak sa sikmura ni Rien at muling ang si Sigiri ang may kagagawa nito. Ngunit tiningnan lamang siya ni Rien at malamig na sinabi na hangal talaga ito dahil ang ginawa niyang pag-atake ay parang kiliti lang para sa kanya. Muling pumorma si Rien para umatake, at nang pakawalan nito ang kanyang kapangyarihan habang sinasabing dudurugin niya si Sigiri, muntik na itong tamaan. Mabuti na lamang at mabilis siyang nailigtas ni Shujen. Agad namang inutusan ni Shujen sina Isuzo na iligtas na ang iba at dalhin ang mga ito sa kabilang barko. Nagtanong pa si Kiyomaru kung pati ba ang mga kriminal ay ililigtas nila. Ngunit ayon kay Shujen, tungkulin nilang mga Yamada ang magbitay sa mga kriminal at walang kahit anong halimaw ang may karapatang agawin iyon mula sa kanila. Kaya naman agad siyang sinang-ayunan ni Isuzo at Kiyomaru. May sasabihin pa sana si Sigiri nang biglang kumilos muli si Rien. Sa isang iglap, winasak nito ang sahig na kanilang kinatatayuan. Maging si Jika ay nakita ang mga nagbabagsakang nasusunog na kahoy mula sa barkong kinalalagyan nila Gabamaro. Samantala, iniligtas naman ni Isuzo si Yuzuriha na hindi na halos makagalaw dahil sa matinding pinsalang natamo nito. Unti-unti nang nawawasak ang barkong kinalalagyan nila Rien. Sa harapan nito ay matatanaw ang estatwa ng kanilang Grandmaster at tila ba nagbigay pa si Rien ng respeto rito. Nakaligtas naman si Sigiri sa pagsabog na dulot ni Rien, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang nadaganan ng malaking kahoy si Kiyomaru. Nang makita yon ni Isuzo, dali-dali niya itong pinuntahan upang tulungan. Ngunit nang mapansin niyo ni Rien, agad itong kumilos at walang awang inatake si Isuzo, na tila ba dinurog ang itaas na bahagi ng katawan nito. Nang makita yon ni Shujen, napasigaw na lamang siya sa galit bago agad hinarap si Rien. Kasabay nito, bigla namang lumitaw si Gabamaro sa likuran ni Rien at mahigpit nitong niyakap ang leeg at katawan ng halimaw. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Shujen na putulin ang kamay ni Rien gamit ang kanyang espada. Habang yakap ni Gabamaro si Rien, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang asawa na si Yui. Dahil dito, sandali siyang natigilan. Samantala, nanatiling kalmado si Rien. Nang tingnan ni Gabamaro ang kanyang mga daliri, napansin niyang tila ba nalulusaw at nasusunog ang mga ito. Ngunit sa isang iglap, kusang gumaling ang kanyang mga kamay na parang walang nangyari. Ilang sandali pa, napabitaw na lamang siya kay Rien habang litong-lito sa nararamdaman ng kanyang katawan. Bigla na lamang nabalot ng mga bulaklak ang buong katawan ni Gabamaro. Unti-unti siyang nawala ng malay, ngunit kahit ganoon ay makikitang nakangiti pa rin siya. Si Jika naman ay patuloy na sinusubukan ng iba't ibang klase ng pag-atake na maaari niyang gamitin. Ngunit kahit anong paraan ang gawin niya, iisa lang palagi ang nagiging resulta, pagkatalo. Kaya para sa kanya, imposibleng may magawa siya laban sa halimaw na si Rien. Sinabi niya kina Sigiri na mananatili na lamang siya sa barko at babantayan ito. Napasabi tuloy si Yuzuriha na ayaw lang talaga nitong lumaban. Ngunit sagot ni Jika, malinaw naman na wala talaga siyang magagawa rito at kailanman ay hindi pa nagkamali ang kanyang kutob. Dagdag pa niya, kahit labanan pa nila ng 10,000 beses ang halimaw na iyon, ni minsan ay hindi sila mananalo. At iyon ang katotohanang kailangan nilang tanggapin. Dahil dito, nagtaas pa siya ng inumin at nag-toast para sa katapusan ng sangkatauhan.
Samantala, habang pinagmamasdan ni Rien si Gabamaro, sinabi nito na ang mga superior humans ay nakakalikha rin ng superior Tan. Hindi man niya alam kung ano talaga ang ambisyon ni Gabamaro, ngunit kahit papaano ay nais niya itong pagkalooban ng isang mapayapang panaginip. Ayon kay Rien, ang mga natitirang tao ay magiging gatong lamang ng apoy o kaya na may mga hungkag na sisidlan. Ilang sandali na lang at mararating na nila ang Wagwog, at pagkatapos nito, ang lahat ng tao ay magiging living resources para sa Tan. Si Sigiri naman ay tulala lamang habang nakatitig sa kamay ni Kiyomaro at paulit-ulit na sinisisi ang sarili dahil wala siyang nagawa. Sa bawat kritikal na sandali, palagi siyang nabibigo. Naalala pa niya ang pangako niya noon na hindi na niya hahayaang may mamatay pang kasama nila at sisiguraduhin niyang lahat sila ay makakaalis ng buhay sa islang ito. Napatingin din siya kay Gabamaro at napaluha habang tinatawag ang pangalan nito. Naalala rin niya ang sinabi ni Gabamaro noon sa kanya na totoong malakas siya at mas malakas pa kaysa sa inaakala niya. Maya-maya, nilapitan siya ni Shujen at sinabi na bumalik na sila sa barko. Doon napansin ni Sigiri na duguan na ang kalahati ng mukha ni Shujen kaya naman labis siyang nagulat. Sinabi ni Shujen na patay na si Gabamaro at sa kasalukuyang kalagayan ni Sigiri ay mukhang hindi na rin ito kayang lumaban pa. Ngunit mariin niyang sinabi kay Sigiri na siya ang tagapagmana ng Yamada clan, isang taong hindi maaaring mawala ng kanilang angkan. Hindi naman lubos na kumbinsido si Sigiri sa sinabi nito at doon niya napansing mabilis na naghihilom ang mga sugat ni Shujen. Bigla namang sumigaw si Shujen at mariing sinabi kay Sigiri na pagmasdan siyang mabuti. Ang mga sugat na iyon ay sapat upang ikamatay ng isang normal na tao, ngunit kirot lamang ang kanyang nararamdaman at nananatili pa rin siyang nakatayo. Ayon sa kanya, tuluyan nang nawala ang kanyang dating pagkatao, ngunit wala siyang pinagsisisihan dahil isa siyang samurai. Maging sina Isuzo at Kiyomaro ay itinuring niya mga huwarang mandirigma. Sa huli, sinabi ni Shujen na ipagmamalaki niya silang lahat sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin ng kanilang angkan ang manatiling buhay at hindi kailanman mamatay. Wala na raw siyang kahit anong pagdududa. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na si Shujen at inutusan si Sigiri na bumalik sa barko at papuntahin si Jika. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Sigiri si Shujen habang nakikita niya ang matinding determinasyon nito. Naalala rin niya noong araw na masaya siyang binati ni Shujen matapos siyang magkaroon ng rango. Tuwang-tuwa si Shujen noon dahil isa na siyang ganap na Yamada Asiman. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Sigiri na magsalita. Tinanong niya si Shujen kung mayroon nga bang mga taong walang pagdududa. At kung mayroon man, ang kawalan ba ng pagdududa ay katumbas na ng tunay na lakas? Dagdag pa niya, paulit-ulit niyang hinarap ang pagdududa sa sarili niya at maging sa mga taong malalakas. Lumalaban sila, nagdududa, at muling lumalaban. Kung ang pagtalikod sa pagdududa ang landas ng isang samurai, kung gayon ay hindi siya isang samurai. Dahil ayaw niyang bitawan ng mga pagdududang iyon. Hanggang sa huling sandali, nananatili siyang malabo at hindi lubos na maipaliwanag sapagkat iyon ang tunay niyang pagkatao. Sa wakas, nakapag-isip ng malinaw si Sigiri at nagpasalamat siya kay Shujen dahil dito. Samantala, naramdaman naman ni Shujen ang kakaibang presensya na nagmumula kay Sigiri, walang matinding galit o kapayapaan, kundi isang kakaibang katahimikan. Muli ngang napatingin si Sigiri kay Gabamaro bago niya mahinang itanong. Maaari ko bang ipagsapalaran ng pagbibigay ng pananampalataya? Ang ikawalong anak na babae ng chief ng Iwagakure clan na si Yui ay inutusan ng kanyang ama na manirahan kasama si Gabamaro at magpalaganap ng supling hanggat maaari. Sa umpisa, tahimik lamang na nagtitigan sina Gabamaro at Yui. Ngunit maya-maya, biglang hinawakan ni Gabamaro ang ulo nito. Dahil dito, nagtatakang tinanong siya ni Yui kung ano ba ang ginagawa niya. Agad namang humingi ng paumanhin si Gabamaro at sinabing simula pa noong una silang magkita, hinihiling niyang sana ay naging mas bukas siya rito. Noon kasi, pakiramdam niya ay parang hindi totoo ang lahat. Marami na rin siyang buhay na kinitil, kaya sa isip niya, hindi siya karapat-dapat magkaroon o mag-enjoy ng normal na buhay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na iyon. Hindi man lubos na maintindihan ni Yui ang ibig sabihin ni Gabamaro, sinabi niya rito na hindi porket nagkasala siya sa nakaraan ay ibig sabihin noon na wala na siyang karapatang mamuhay ng normal. Tinanong pa niya si Gabamaro kung may tao bang hindi kailanman nagkasala. Napatawa pa siya habang sinasabing hindi ba sapat na may isang taong handang tanggapin siya kung sino man siya. Saglit na natahimik si Gabamaro. Samantala, sa realidad, makikitang nakangiti lamang ang kanyang katawan, tila ba ayaw na nitong magising mula sa masayang panaginip na iyon. Dito nga napagtanto ni Gabamaro na tama si Yui. Sinabi niya sa sarili na kailangan muna niyang tanggapin ang kanyang tunay na pagkatao at palayain ang sarili mula sa pasaning matagal na niyang dinadala upang makapagpatuloy sa buhay.
Samantala, naghahanda naman si Sigiri na atakehin si Gabamaro dahil nakikita niyang tila ba masyado na itong nagpapakalunod sa kanyang panaginip. Ngunit para kay Sigiri, hindi iyon maaari. Kailangan nitong mabuhay at harapin ang mga paining naghihintay sa kanila. At doon nga, walang pag-aalinlangan na pinugutan ni Sigiri ng ulo si Gabamaro. Dahil dito, muling nagising si Gabamaro. Pagbalik niya sa realidad, agad sinabi ni Sigiri na hindi humihinto ang arborification kaya napilitan siyang gumamit ng dahas. Pinutol din niya ang kamay nito kung saan mahigpit na nakakapit ang mga ugat habang idinidiin niya ang kanyang tanden patungo kay Gabamaro upang maabot ang restorative connection nilang dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabamaro sa ginawa ni Sigiri. Para sa kanya, ang ibig sabihin noon ay tila kumuha si Sigiri ng isang pahina mula sa sarili niyang aklat. Sa madaling salita, sinubukan nito kahit ang pinakakakaibang paraan para mailigtas siya. At kahit walang kasiguraduhan kung gagana yon, nagtagumpay pa rin naman ito. Kaya naman napahanga si Gabamaro kay Sigiri at sandaling nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Samantala, patuloy pa ring nakikipaglaban si Shujin laban kay Rien. Ngunit lalong lumalala ang kanilang sitwasyon. Marami na silang kasamang nawawala habang si Rien ay nananatiling walang kahit isang galaw sa katawan. Wala nang makitang paraan si Sigiri para manalo sila. Ngunit para kay Gabamaro, maaaring totoo yon pero hanggat buhay pa sila, walang saysay ang pagsuko hanggat hindi pa sila tuluyang tapos. Napangiti naman si Sigiri sa narinig niya at nagbiro pa na nagawa rin niya ang kanyang tungkulin bilang executioner nang pugutan niya ito ng ulo. Dahil dito, napatanong si Gabamaro kung nagbibiro ba talaga siya dahil ang jokes daw ay dapat nakakatawa. Gayunpaman, aminado si Gabamaro na nakatulong pa rin ang ginawa ni Sigiri sa kanya. Ngayon, hindi na nila maaaring ipaubaya na lamang ang lahat sa tadhana. Maaaring bumalik ng mas mabigat ang kabiguan, ngunit wala na silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy at lumaban. Palubog na sa tubig sina Shien at Norugay dahil sa bigat ni Gantetsusai, kaya agad na tinawag ni Shien si Jika upang tulungan sila. Susubukan sana ni Jika na tumulong gamit ang isang tali, ngunit imbes na makatulong ay nahulog din ito papunta kina Shien. Sa kabila nito, nagawa pa rin naman nilang makaligtas. Samantala, wala pa ring malay si Yuzuriha, ngunit mabuti na lamang at humihinga pa rin ito. Habang nagpapahinga sila, tila nagrereklamo pa si Jika dahil para sa kanya ay hindi na sana siya iniligtas ni Shien. Ngunit agad lang siyang pinatahimik ni Shien dahil nagrereklamo pa siya matapos mailigtas. Para naman kay Jika, totoo lang ang sinasabi niya. Iligtas man siya o hindi, pareho rin naman daw ang magiging katapusan nila. Wala raw magagawa sina Gabamaro at Shujin laban kay Rien at ang pakikipaglaban ay haantong lamang sa kamatayan. Kaya nagbiro pa siya na baka mas mabuti pang mag-inuman na lang sila habang hinihintay ang katapusan. Samantala, lalong umiinit ang sitwasyon sa panig ni na Shujin. Nang mapatingin si Rien kina Gabamaro at Sigiri, maging sina Shien at Norugay ay nagulat din dahil hindi nila inaasahang buhay pa ang dalawa. Si Rien naman ay halatang nainis sa muling pagharap nila rito. Agad na kumilos sina Gabamaro at Sigiri. Mabilis nilang nilapitan si Rien at sunod-sunod na nagpakawala ng mabibilis na pag-atake. Ngunit nang gumamit si Rien ng mahika, mabilis namang nailigtas ni Gabamaro si Sigiri bago pa ito tamaan. Habang nagaganap ang labanan, hindi maiwasang mamangha ni Norugay at Shien dahil perpekto ang koordinasyon at pagkakasabay ng galaw ni Gabamaro at Sigiri. Ngunit kahit ganoon, wala pa rin silang magawa laban kay Rien. Ibinigay ngayon ni Sigiri ang kanyang espada kay Gabamaro at muling sumugod ang dalawa. Dahil dito, tila nabuhayan ng loob si Norugay at inisip na baka gumana ang espada ni Sigiri laban kay Rien. Ngunit agad itong pinigilan ni Jika at sinabing mali ang iniisip nito dahil, tulad ng sinabi noon ni Mei, hindi iyon gagana. At totoo nga, makikitang muling tumutubo ang mga kamay ni Rien na naputol kanina. May naisip namang kakaibang ideya si Norugay. Paano raw kung hawakan ni Gabamaro ang paa ni Sigiri at paikutin ito para makapaglabas ng mas malakas na atake? Ngunit hindi rin iyon sinang-ayunan ni Jika at sinabi nitong magmumukha lang silang katawa-tawa. Napatanong tuloy si Sigiri kung anong klaseng ideya yon at sinabing wala na silang oras para sa kalokohan kaya kailangan nilang magseryoso. Para naman kay Rien, kahit mukhang katawa-tawa ang kanilang ginagawa, napansin niyang ang wood, tao, ni Sigiri ay unti-unting nagiging parang spear point habang tinutulungan ito ni Gabamaro. Ngunit kahit ganoon, malayo pa rin ito sa kanyang inaasahan at lalo lamang siyang naiinis sa kaguluhang dulot nila. Kaya naman napagdesisyonan niyang sirain na mismo ang spear ni Sigiri. Samantala, makikitang nananatiling kalmado si Sigiri habang nakapikit at tila nagko-concentrate. Nang makita siya ni Shujin, muli niyang naalala kung gaano siya nag-alala nang malaman niyang kasama si Sigiri sa misyong ito.
Para kay Shujen, ang kabaitan ni Sigiri ang siyang nagiging dahilan ng kanyang kahinaan, at naniniwala siyang ang ganitong klase ng trabaho ay maaaring ikapahamak nito. Ngunit ngayon, tila may nakikita siyang pagbabago kay Sigiri. Napansin din ito ni Gabamaro. Habang buhat-buhat niya si Sigiri, sinabi niya rito na hindi ito nahirapan noon kay Shija dahil mahina siya. Natalo siya noon dahil hinayaan niyang ma-provoke siya at hayaang manaig ang galit sa kanyang puso. Ang pagdududa, ang alitan, ang gitnang landas, iyon ang tunay na nagbibigay ng lakas sa tao. Kapag lubos itong naunawaan at natanggap ni Sigiri, mas magiging malakas pa raw siya kaysa kay Gabamaro mismo. Lakas, kahinaan, at pagdududa, iyon ang bumubuo sa tunay na pagkatao ni Sigiri. Buong tapang nangang humarap si Sigiri kay Rien at muling umatake. Siya ang spear, ang haligi ng kanilang angkan, habang si Gabamaro naman ang lihim na operatiba. Tutal, ang pagkilos mula sa mga anino ang tunay na tungkulin ng isang shinobi. Habang kumikilos si Gabamaro, naalala niya ang sinabi noon ni Yuzuriha na ang tunay na layunin ni Rien ay buhayin muli ang kanyang master na si Jafuko. Kaya para kay Gabamaro, simple lang ang kanilang plano, wasakin ang malaking estatwa ng matanda dahil malamang na naroon ang labi nito pati na rin ang paradise butterflies. Ngunit napatanong si Sigiri kung hindi ba mas lalo lang nilang paiinitin ang sitwasyon kapag ginawa nila iyon. Ipinaalala naman ni Gabamaro kay Sigiri na kapag tuluyang nalunod sa emosyon ng isang nilalang, humihina ang kanyang tao. Ang tao ay nananatiling balanse dahil sa alitan ng yin at yang, at kapag sumobra ang isa sa dalawang panig, unti-unting nawawala ang kapangyarihan nito. Ngunit nag-aalala pa rin si Sigiri at tinanong kung paano kung mabaigo sila. Mariing sinabi ni Gabamaro na kung papalpak sila ngayon, lalo lamang magiging mas malala ang lahat. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Isa na lamang itong malaking sugal. Napansin naman ni Jika ang plano ni Gabamaro. At ayon sa kanya, sa mismong sandaling magliyab sa galit si Rien, doon kikilos si Sigiri upang direktang atakehin ang tanden nito. Upang maisakatuparan ng kanilang plano, kinakailangan na maging perpekto ang kanilang timing. Kaya naman agad ginamit ni Gabamaro ang kanyang Ninpo, Ascetic Blaze. Ngunit bago niya tuluyang pakawalan ng apoy, may nakita siyang imahe sa kanyang harapan, isang post-wedding brazier at flower crown, kasama ang tradisyonal na kasuotan pangkasal mula sa kanilang kontinente. Dahil dito, napatanong si Gabamaro sa sarili kung sila ba ay mag-asawa. Dahil sa sandaling iyon, bahagya siyang natigilan. Isang iglap lang ang mayroon sila. Kapag pinalampas pa nila ang pagkakataong ito, kamatayan na ang magiging kapalit. Muling sumagi sa isipan ni Gabamaro ang imahe ni Yui, habang si Rien naman ay makikitang unti-unting napapaluha. At sa mismong sandaling tila nawawala sa pokus si Gabamaro, bigla namang sumulpot si Shujen. Mariin itong sinabi na ang pagiging isang samurai ay nangangahulog ang pagiging handang mamatay anumang oras alang-alang sa kagustuhan ng kanilang angkan. Sapagkat para kay Shujen, ang tungkulin ng siyang dangal ng isang samurai, at dangal mismo ng Yamada clan. Walang pag-aalinlangan hanggang kamatayan. Buong katapatan hanggang sa huling sandali. Sa tulong ng kapangyarihan at lakas ni Aizen, ginamit ito ni Shujen upang hatiin sa dalawa ang gintong estatwang buong pusong pinoprotektahan ni Rien. Napakalakas ng impact ng kanyang pag-atake hanggang sa pati ang mismong sahig ng barko ay nawasak. Makikita naman sa mukha ni Rien ang labis sa pag-aalala habang si Sigiri ay nanatiling mahinahon at kalmado sa pagsasagawa ng kanyang tungkulin, ang direktang pag-atake sa tanden ni Rien. Matapos may sigawan ni Sigiri ang kanyang atake, tuluyan na rin siyang nawalan ng lakas. Kasabay ni Rien, nahulog silang pareho sa tubig. Sa kabila nito, nagawa pa ring makaahon ni Sigiri. Samantala, si Gabamaro ay nakakapit lamang sa isang piraso ng kahoy habang si Shujen naman ay nakahandusay na matapos ang matinding ginawa niya. At hindi kalayuan sa kanila, makikitang ang kalahating katawan ni Rien ay unti-unti nang lumulubog sa tubig. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napatanong si Sigiri kung iyon na nga ba talaga ang katapusan. Sa itaas nila, unti-unti nang nagsisimulang mawasak ang barko. Nangyayari ito dahil tuluyan nang nawala ang tao ni Rien. Sinabi naman ni Gabamaro na nakuha na niya ang elixir of life kaya oras na para bumalik sila sa kabilang barko. Ngunit nang mapatingin si Sigiri kay Shujen, napansin niyang kalahati ng mukha nito ay tuluyan nang nawala. Iisa lamang ang ibig sabihin noon, lumagpas na sa limitasyon ng paggamit nito ng kapangyarihan. Tahimik na lamang na tinanggap ni Sigiri ang katotohanan. Ngunit ilang sandali lang, bigla na lamang nabutas ang kanyang sikmura, dahilan upang mabigla si Gabamaro. Kasabay nito, muli nilang narinig ang tinig ni Rien na nagsasabing ang tanging nais niya ay hindi na kailanman matutupad at naabot na niya ang kanyang hangganan. Ito na raw ang katapusan ng lahat. Muli nilang nasalayan si Rien, ngayon ay nababalot ng mga bulaklak. Mariin itong sinabi na kukunin niya ang lahat mula sa mga tao.
Sa isang iglap, mabilis nitong pinasabog ang kamay ni Gabamaro habang si Sigiri naman ay tuluyan ng nawala ng pag-asa dahil hindi niya mapigilan ang patuloy na pagdurugo ng kanyang sugat. Tulad nga ng sinabi noon ni Guifa, ang tanging magagawa na lamang ng magkabilang panig ay kumuha pa ng mas maraming buhay mula sa isa't isa. At ngayon, totoong nangyayari na iyon. Nasaksihan ni Nanurugay ang brutal na ginagawa ni Rien kay Gabamaro kaya agad sana itong tutulong, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Jika. Para kay Jika, hindi sapat ang lakas lamang upang matalo si Rien. Hindi sapat ang simpleng kapangyarihan upang matapos ang lahat ng ito. Habang patuloy na pinahihirapan ni Rien si Gabamaro, bigla itong napatigil at tinanong kung bakit ito huminto noon sa sandaling dapat ay umatake na siya. Tahimik namang sumagot si Gabamaro na noong oras na iyon ay nakita niya ang imahe ng kanyang asawa. At maging si Rien ngayon ay nakikita rin ang imahe ng sarili nitong asawa. Dagdag pa ni Gabamaro, inakala niyang maiintindihan ni Rien ang naramdaman niya kaya hindi niya nagawang. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla na lamang nakita ni Rien ang imahe ng kanyang asawa na tila nais siyang yakapin. Sa kanyang pagpikit, isang eksena ang lumitaw kung saan magkayakap silang dalawa habang unti-unting naglalaho ang katawan ni Rien. Ipinakita rin ng mga panahong magkasama silang nagsasaliksik, naliligo, at maging ang pagtanda ng kanyang asawa. Hanggang sa huling sandali ng buhay nito, nanatili si Rien sa kanyang tabi. At tila may ginawa si Rien dahil sa isang iglap, ang mga sugat ni Gabamaro at Sigiri ay biglang naghilom na para bang walang nangyari. Kasunod nito, unti-unti nang naglaho si Rien. Tila ba nakontento na siya sa lahat ng nangyari at tuluyan ng tinanggap ang katotohanan. Nasaksihan nito ni Xian, Norugay, Yuzuriha, Guifa, at maging ng nilalang nakasama nito. At sa huli, tuluyan ng naglaho si Rien. Makikita naman ang labis na kasiyahan ni Jika matapos ang lahat ng nangyari. Agad nitong sinabi kina Gabamaro at Sigiri na may tiwala siyang magagawa nila iyon bago nagyayang mag-inuman para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit walang naging reaksyon ng dalawa kaya naman napasabi si Xian na wala namang ibang ginawa si Jika kundi maglasing at matulog buong oras. Agad naman itong sinang-ayunan ni Norugay. Si Gantetsusay naman ay nagtataka kung saan ba itinatago ni Jika ang bote nito buong magdamag. Samantala, sinabi na lamang ni Yuzuriha na pabayaan na nila ito dahil si Jika na lang naman ang kanilang natitirang tagapaglayag sa barko. Nagtipon-tipon nga ang grupo at sinabi ni Xian na kailangan muna nilang magsagwan sa umpisa. Pagkatapos nito, ang alon at hangin na mismo ang magdadala sa kanila pabalik sa mainland. Dagdag pa ni Xian, bago pa sila makarating doon ay hihiwalay na sila ni Norugay sa grupo at hindi na muling babalik sa Edo. Samantala, ang problema naman ng iba ay kung paano sila mabibigyan ng opisyal na kapatawaran. Tahimik namang napatingin si Sigiri kay Gabamaro, dahilan para mapansin ito ni Yuzuriha. Kaya naman tinanong niya kung bakit tila malungkot si Sigiri. Dagdag pa ni Yuzuriha, mula pa noong umpisa ay magkalaban na sila, kaya imposible nang maging magkaibigan sila pagbalik nila. Ngunit habang sinasabi yon, tila may napansin siya kay Sigiri at napatanong kung nagkaroon na ba ito ng feelings para sa mga kriminal na tulad nila. Bahagyang napangiti si Sigiri at inaming baka nga ganoon na ang nangyari. Aminado siyang napamahal na rin sa kanya ang mga ito kaya lalo lamang siyang nahirapan sa sitwasyon nila. Ayon kay Sigiri, totoo namang umiiral ang kasalanan at kasamaan sa mundo. Ngunit kahit mga bilanggo ang mga ito, mahalaga pa rin sila para sa kanya. Tahimik lamang si Gabamaro habang malinaw niyang nauunawaan ang paradox na sinasabi ni Sigiri, ngunit wala siyang maisagot kaya napatanong na lamang siya kung mali ba yon. Saglit namang natahimik si Yuzuriha bago niya sinabi kay Sigiri na hindi naman ito isang villain, hindi tulad ng katabi niyang si Gantetsusay. Dahil dito ay napatawa ang grupo kahit sandali. Napangiti tuloy si Sigiri kahit papaano. Maging si Norugay ay napatanong kung isa rin ba siyang villain, ngunit agad namang sinagot ni Gantetsusay na hindi naman siya babae. Dahil dito, agad siyang sinipa ni Norugay. Mabilis namang pinakalma ni Xian si Norugay habang natatawang sinabi ni Yuzuriha na kung maaari ay mamaya na lamang ito sermonan. Ngunit bigla namang sinabi ni Gantetsusay na ang tunay na pinakamasamang villain sa kanilang lahat ay si Gabamaro. Tila nagtulungan pa sina Gantetsusay at Yuzuriha upang asarin ito. Habang nag-aasara ng grupo, bigla na lamang napangiti si Gabamaro. Dahil dito, agad na napatigil at nagulat ang lahat. At sa unang pagkakataon, humalakhak ng malakas si Gabamaro. Ito ang kauna-unahang beses na nakita nila itong tumawa ng ganoon. Kaya naman agad na napatanong si Yuzuriha kung marunong pala talaga itong tumawa. Sumagot naman si Gabamaro na nakakatawa lang talaga ang sinabi nila kanina. Samantala, tahimik namang napatanong si Sigiri kung naroon pa rin ba ang mga bulaklak sa kanyang katawan. Habang naglalayag sila pabalik sa mainland, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at asaran.
Sa kabila ng lahat ng trahedyang pinagdaanan nila sa isla ng mga halimaw, makikita pa rin ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. At hindi nagtagal, dumating na rin ang oras ng kanilang pagdating. Napansin ng ilang tao sa mainland ang barkong papalapit sa kanila kaya agad nila itong iniulat sa kanilang pinuno. Ayon sa kanilang report, 2 lalaki at isang babae ang sakay ng barko. Pagbalik nila sa mainland, agad ipinag-utos ng isang opisyal na iulat sa shogun ang lahat ng nangyari sa kanilang misyon. Sa harap ng shogun, lumuhad sina Sagiri at Jika bilang paggalang at nagsimulang magsalita. Una, nagpasalamat siya sa pagtatalaga sa kanya sa misyong iyon. Bilang assistant instructor ni Shugen, sinabi niyang ibinigay nito ang sariling buhay ng may dangal. Kaya ngayon, siya na si Yamada Asiman Jika ang gagawa ng ulat sa ngalan nito. 2 bagay lamang ang laman ng kanyang ulat. Una, matagumpay nilang naihatid ang Elixir of Life, bagay na labis ikinatuwa ng Shogun. Pangalawa, ayon sa kanyang ulat, ang tanging nakaligtas lamang sa buong misyon ay si Tamiya Gantetsusai. Ang lahat ng iba pa raw ay namatay sa ilalim ng kanyang patalim, alinsunod sa kanyang tungkulin. Dahil dito, inutusan si Gantetsusai na lumuhod. At sa harap ng lahat, ipinagkaloob sa kanya ng shogun ang biyaya at habag ng kanyang kabanalan. Sa wakas, ipinatawad na kay Gantetsusai ang kanyang mga kasalanan, at dito na rin nagtapos ang pagpupulong. Ngunit bago tuluyang umalis si Aoki, tinanong muna siya ni Jika tungkol sa kanilang napag-usapan noon. Doon sinabi ni Aoki na huwag na itong mag-alala dahil naisakatuparan na rin niya ang kanilang plano. Ayon sa testimonya ni Jika, napatunayang ang mga shinobi ng Iwagakure ay kumikilos para sa sarili nilang layunin. At para sa pamahalaan, iyon ay malinaw na pagtataksil laban sa kanyang kabanalan. Kasabay nito, ipinakita ang pugot na ulo ng chief ng Iwagakure clan. Tuluyan ng nabuwag ang kanilang angkan. Bahagyang natuwa si Jika sa narinig at sa kanya tinanong kung nasaan na ang katawan ng chief. Ayon kay Aoki, tulad ng ipinayo ni Jika, sa pilitan nilang pinainom ang chief ng ilang patak ng elixir bago ito pugutan ng ulo. Pagkatapos nito, mabilis na kumalat ang mga ugat at baging mula sa kanyang katawan. Ngayon, ang halamang pumalit sa kanya ay patuloy pa ring lumalago. Sa isip-isip ni Jika, tila nasiyahan ito sa kinahinatnan ng lahat at doon na rin nagtapos ang kanilang pag-uusap. Samantala, bago pa man sila makarating sa mainland, napagdesisyonan na ng grupo na si Gantetsusai ang tatanggap ng kapatawaran mula sa shogun habang ang iba naman ay tatahak sa sarili nilang landas. Bago umalis sina Shian at Norugai, mahigpit munang niyakap ni Norugai si Sagiri. Si Yuzuriha naman ay tahimik lamang na sumakay sa bangka, ngunit bago tuluyang umalis ay ngumiti ito at nagpaalam sa kanilang lahat. Nagkatitigan naman sina Gabamaro at Sagiri. Sabay silang nagbukas ng bibig na tila may gustong sabihin sa isa't isa, ngunit pareho rin silang natigilan at muling tumahimik na para bang naiintindihan na nila ang nais iparating ng bawat isa. Kaya sa huli, napangiti na lamang silang dalawa. Napatanong pa si Jike kay Sagiri kung iniisip pa rin ba nito ang lahat ng nangyari. Dahil ayon sa kanya, ang bawat magandang kwento ay may katapusan. Tulad nila, dinala lamang sila ng tadhana upang ibahagi ang kanilang kwento. Ngunit ang kanilang buhay ay para lamang sa kanila, upang mamuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. May ilan na babalik sa kanilang pinagmulan. May ilan namang tatahak at gagawa ng bagong landas sa mga hindi pa nila nararating na lugar. At ang iba naman ay parehong gagawin ang dalawa. At sa sandaling matano ni Gabamaro ang kanyang asawa na si Yui, agad siyang kumari pa ng takbo papunta rito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanilang kwento, ano kaya ang magiging itsura ng kanilang mga mukha? Ang sagot doon ay para na lamang sa kanila. Ang tanging magagawa na lamang ng iba ay umasa, maghangad, at manalangin para sa kanilang kaligayahan saan man nila ito matagpuan. Samantala, sina Chobei at Toma naman ay patuloy na sinasakop ang iba't ibang bahagi ng underworld. Makikita ring nagbago ang anyo ni Chobei at ngayon ay mukha na itong isang bata. Isang flashback ang ipinakita kung saan, matapos maglaho ang katawan ni Chobei, kinuha ni Toma ang tanden nito at lumapit kay Guifa. Sinabi ni Guifa na ilagay nila ang tanden sa sisidlang hawak nito dahil iyon ang magsisilbing paraan upang muling mapasigla ang pag-ikot ng tao ni Chobei. Dagdag pa nito, mas bibilis pa ang recovery ni Chobei kapag pinagsama ang restorative attribute ni Toma. Kahit maliit na bahagi lamang ng kanyang katawan ang maihalo rito, may tuturing pa rin silang isang pamilya. At nang tangkaing barilin ng isang lalaki si Chobei, agad itong nag-transform at mabilis na pinaslang ang lalaki. Ito nga ang kasalukuyang ginagawa ng magkapatid habang unti-unti nilang kinokontrol ang underworld. Samantala, katatapos lamang kumain ni Norugai at Shian nang biglang may 2 lalaking lumapit sa kanila. Inaanyayahan ng mga ito si Norugai na sumama sa kanila, bagay na tila ikinatuwa naman ni Norugai.
Ngunit nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura ni Xian, agad na tumakbo palayo ang dalawang lalaki. Habang papaalis naman sina Xian at Norugay sa kainan, napatanong ang babaeng nagsilbi sa kanila kung mag-ama ba ang dalawa. Ngunit agad din siyang napaisip dahil wala naman silang gaanong pagkakahawig. Si Gentetsusay naman ay nagtayo na ng sarili niyang dojo na nakatuon sa medisina at swordsmanship. Gayunpaman, mas marami pa rin daw siyang natatanggap na mga challenger na gustong agawin ang dojo kaysa sa mga totoong pasyente. Samantala, si Jika na ngayon ang namumuno sa Yamada clan at tila ine-enjoy na lamang ang kanyang buhay. Makikita namang magkasamang bumisita sina Sagiri at Yuzuriha kay Gabamaro. Napatanong pa si Sagiri kung bakit sumama si Yuzuriha, kaya naman natatawang sinabi nito na siya ang bodyguard ni Sagiri na mahal siya. Maya-maya, nakita na nila si Yui. Agad silang sinalubong nito ng may napakainit ng ngiti at pinapasok sa kanilang tahanan. Tuwang-tuwa si Yui habang sinasabing para silang magkakapatid na matagal na nagkahiwalay at ngayon lamang muling nagkita. Dahil dito, napaiyak si Sagiri habang si Yuzuriha naman ay hindi makapaniwala sa reaksyon nito. Nagtanong naman si Yui kung jijisingan ba niya ang kanyang asawa dahil kasalukuyan itong natutulog. Nagulat naman sina Sagiri at Yuzuriha nang marinig iyon dahil hindi nila maisip na natutulog lamang si Gabamaro. Para kay Sagiri, tila hindi na ito ang Gabamaro na dati nilang kilala. Sinubukan nga ni Yui na gisingin si Gabamaro, ngunit makikitang napakahimbing ng tulog nito. Kaya naman hinayaan na lamang nila ito at ang tatlong babae ay nauwi na lamang sa masayang kwentuhan. Samantala, lumipas ang maraming taon at umabot na ang panahon sa modernong era. Makikitang magkasamang namumuhay ng normal sina Guifa at Mei. Napatanong pa si Mei kay Guifa kung totoo bang nagsimula ng muling sumibol sina Taofa at Jufa. Ngumiti naman si Guifa at sinabing mas maaga pa itong nangyari kaysa sa kanyang inaasahan. Dagdag pa niya, sana raw ay ganoon din ang maging progreso ng iba pa nilang kasama. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.